Alright, so as of this moment, yung grade 5 pupil ko sa EPP, gumagawa ng padron. Yan. So, yung mga kagamitan of course, Manila paper, pentel pen, ruler, pencil. Okay. Yung Manila paper, isang buo ang binili nila. And ngayon, kinat namin into 1/2. Hiramin ko lang anak. And kinat nila ng kalahati. Yan. And sa pag-start, kailangan na i-fold siya na kalahati. Yan. And of course, hindi dapat sila magkakamali. Baka kasi yung iba dito, which is wrong. Dapat dito kasi pag inopen yan, mas ma-form talaga siyang isang padron or apron. Okay na? Sige. So dito nag-start tayo. Ilan ang sukat natin dito? 3 1/4 inches. And going down, dito dapat 20 inches. And ito naman, okay, so dito mismo sa kanto, nagsukat sila ng 8 inches. And pataas is 14. So, sige. Continue lang mga anak. Tingnan natin. So, yung kasing sukat na yan is kasya lang, syempre, sa mga pupils natin sa grade 5. At eto na nga. So, again and again, 3 1/4 inches. Yung pagkakagawa ng inches, mali po yan. Oh, ano ba yan? Ano? Okay. Yun, an 8. So, dapat hindi mag-start. Iyo, dyan dapat. Okay? Yan na. Naglang ko ha. Yan. So, ito yung pinaka-the best example na pagsusulat. Okay? 3 1/4 inches. And, yung pababa, 20 inches. 8 inches, 14 inches. Okay? So, sige. So, review tayo kung tama ang pagkakasukat nila. Okay, 14, go. Going up. Sige. 14, check. Very good. How about this one? Sabi natin, and yung sa lower part, 8, correct. Okay? So, ito na yung pinaka-exact na talaga. Next, ikat mo na siya, anak. Follow mo tong linyang to. Ibig sabihin, eto, dito ka mag-cut. Sige, go. Do it. Gawin nyo na. Yan. Okay na, go. Cut nyo na yan. Yan. So, sabay-sabay na po silang nagugupit ng kanilang ginagawa. Yan. So, sabay na ginugunting yan, ha? Sige lang, go. Kinat na ang 8 inches. Kinat na ang 3 1/4 inches. Yan. And yung pa-curve na part na pinag-connect doon sa 14 and 3 1/4, kinakat na. Yan. Ito naman. So, syempre, ang kagandahan din is that kailangan yung tulong-tulong ang mga estudyante kasi ginagawa nila. Yan. Cutting time. Yan. Again, 3 1/4 inches, 20 inches, 8 inches, 14 inches. Sukat ito para sa grade 5 pupils. Oops! Ingat. Okay. And, yan. Open nyo, anak. Yan, yun na akong dalawa. Tada! Okay. So, yan ang padron. Very good. Same. Yan. Ito yung mag-partner naman. Ito na yung padron. Anong gagawin nyo na dyan? Maghahanap na kayo ng tela na magandang gawing apron. Yan yung magiging pattern nyo. Ipapatong nyo na lang yan. Yan ang sundin yung sukat. Naintindihan po? So, yun ang sukat lang. Nakakasya syempre sa grade 5 pupils natin. Very good. Congratulations! Ready? Congratulations, grade 5 daffodil. It is because nagawa niyo na tinatawag na padron. So, yan po kung paano gumawa ng isang padron. Maraming salamat!